ハレルヤ愛する主よ、今日の日はありがとうございます。 Hallelujah. Minamahal naming Diyos, we thank you, Lord, for this wonderful day. この素晴らしい爽やかな天気を感謝します。 So kami nagpapasalamat for the good weather today. 今年は主の御顔を主体求めるという目標で PJC は1年間行きたいと思います。 So our goal for this year, Lord God, is para makita po ang inyong mukha, inyong presensya. And for this year, yan po ang aming hinahangad na gawin. どのような時でも本当に教会にいる時、賛美をしている時、メッセージを聞いている時、また1週間学校や会社、家にいる時、どんな時でもあなたを見て生きることができるように私たちを導いてください。 So lead us, Lord God, at whatever we do, sa lahat and everything, kahit kami nasa simbahan, kami nasa office, nasa aming mga gawain, nasa aming tahanan, nawa ang aming puso, ang aming spiritual na mata ay lagi po nakatuon o nakatingin sa inyo. そして今日も本当に、この礼拝の中であなたを見ることができます。 And also, Lord, today, dalangin namin na nawa during this worship or this service, ang aming pong pananaw ay nakatuon sa inyo. イエス・キリストの皆によって祈ります。 Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Yesu Cristo, ng aming Panginoon, tagapagligtas. アメン。 Amen. せっかくですね、僕いっぱいここに写真用意してきたんですけど、今日見せることできないんですけど。 So sorry because I prepared a lot of pictures para po sana makita ninyo, but since wala tayong projector, hindi po natin makikita ngayon. 皆さんギリシャ神話でね、トロイの木馬って聞いたことありますか？ So yung Greek story, narinig nyo ba yung Trojan War? Narinig nyo ba yun? Are you familiar with that? 木馬ね、運転ホース。 So meron tayong Trojan horse, yung giant 大きな、horse. その話聞いたことある人。 Is there anybody na nakarinig ng story regarding the Trojan War? I think in the Philippines hindi masyado famous. そうですか。トロイっていうね、昔の場所があって、そこで戦争が起こって。 Because before there's a war happened in the place where we call the Trojan. なかなか敵に勝てないので。 So for that time, hindi ngayon sila makapanalo lagi sa kanilang kaaway. 大きな木で作った馬ですね。それをそこの中に兵隊たちをたくさん入れて、そしてその馬を敵の陣地のところに置いといたんですね。 So what they did is they created a big horse made of wood. Then for that horse, nilagay nila yung kanilang mga army dun sa loob ng horse na yon, at yun ay nilagay nila sa lugar ng kanilang mga kaaway. 敵はただ単に大きな馬の、ね、偶像が置いてあって、もうみんないなくなったと思いました。 So when the enemy come in that place, nakita nila na it's a giant horse lang, walang anumang tao. So yung kaaway nila umalis, siguro tumakas na niya itong mga to. そしたら夜に、ね、その馬の中から、ね、兵隊たちがいっぱい出てきてその町を奪い取ったという But in the 話ですね。 midnight, ang ginawa ng mga nasa loob ng giant horse na mga army, lumabas sila, then inattack nila yung mga kaaway nila na nandun sa city. 19世紀にですね、シュリーマンというドイツの考古学者で実業家、ビジネスマンがいました。 So, in the 19th century, meron pong isang tao na ang tawag dito si Triman. He is an archaeologist. 皆さん聞いたことありますか、シュリーマン。 Kilala niyo ba si Triman? 後ろのヤングエストの人 So, yung mga bata sa likod, alam nila yung story そういうヤン na. グエストは聞いたことあります彼はね、ものすごい貧しい生まれでした。 So, this guy ay pinanganak po sa isang mahirap na lugar o isang mahirap na pamilya. ね、フィリピンと同じように家が貧しいので、ね、奉公に出されてね、遠いところに行って、そして一生懸命仕事をしてたんですね。 So, since siya ay pinanganak sa mahirap na lugar, kaya naman sa atin, siya lagi nagtitiis na pumunta sa malayong lugar, nagtatrabaho para na masuportahan yung pag-aaral. 彼は子供の時に先ほど話したね、トロイの戦争の話を読んで、彼はものすごい夢中になりました。 Nung siya ay maliit pa na bata, lagi niyang naririnig yung kwento regarding sa Trojan na yan. そして自分はね、必ずこのトロイの、ね、遺跡、トロイの昔の町を見つけるんだ、そのように心に誓ってた。 So yung kwento sa kanya ay parang kwento lang, pero sa puso niya, ito'y totoo. Nang paglaki niya, kailangan puntahan ko yung lugar ng Trojan. だけどみんなはですね、その話はおとぎ話だと思ってます。思っていて、そういうことは実際にはなかったと思ってたんですね、その時。 So sa lahat ng mga nakikinig, dun sa kwentong is just a fairy tale.
So hindi nila iniisip na ito totoo. Pero sa tao, sa batang ito, iba ang kanyang kaisipan. ね、小さな時皆さんおとぎ話読みますよね。 So maybe like us, nung maliit tayo, lagi nakakarinig ng mga fairy tale, di ba? Mga kwento. ね、ピーターパン読んだことありますか？ Yung mga Peter Pan na babasa natin yun, di ba? ね、絶対ネバーランドがある、ね、今でも信じてる人。 So, may naisip nila na absolutely meron talaga Neverland. So, kahit ngayon, may naisip natin talaga meron yun, di ba? ね、今でも信じてる人いますか？ネバーランドに絶対、 So, ね、絶対ある。 meron pa mga tao na naniniwala na merong Neverland. だけどこのシュリーマンはですね、このトロイの遺跡が絶対あるんだ、そのように信じてた。 So, si Freeman, ganun din, although ang kwento sa kanya parang kwentong barbero, pero sa kanyang isip at puso, ito'y totoo. だから彼は一生懸命働きました。 That's why what he did, talagang nagsikap siya magtrabaho. たくさんお金を儲けて、そしてそのトロイの遺跡を探すためですね。 Nag-save siya ng maraming pera for him para masuportahan yung kanyang travel para matagpuan yung Troy, yung Trojan. まあそれだけじゃないです。ね、彼はね、その遺跡を探すためにはいろんな国に行っていろんなことを勉強しなければならない。ね、それなので18カ国語もマスターしたそうです。 So para sa kanya, kasi sa kanya totoo yung Trojan. So iniisip niya na matagpuan niya yung mga relics o yung mga remains ng Trojan. So what he did, nag-ipon siya ng pera at inikot niya yung iba't ibang bansa. So habang siya inikot, natutunan niya yung 18 languages. ね、ギリシャ語も、そして昔のギリシャ語も、ね、そしてトルコの言葉、ターキーの言葉も、ね、いろんなことを18カ国語をマスターしたんです、ね。 So he learned how to speak Greek, Turkish, so 18 languages ang kanya natutunan sa pag-iikot para lang makita yung relics ng Trojan. 彼一生懸命働いて、そしてビジネスの、ね、センスもあったので、大金持ち、大富豪になりました。 So dahil sa kanyang effort din, nagsikap hanggang siya naging matagumpay. Since magaling siya sa business, nakaipon siya ng malaki hanggang sa naging isang sikat na businessman. そして、ね、ある時、ね、仕事を辞めて、すべての財産を投げ打って、そして遺跡の発掘に、遺跡を探し出したんです。 Then one day, nag-decide siya na tumigil. Yung kanya naipong pera, dinala niya, and he started to search yung relics o yung remains ng mga Trojan. そして彼はついに48歳で、ね、そのトロイの、遺跡ですね、そこをミケーネの遺跡という有名なんですけども、そこを探し出して、今はそのミケーネの遺跡は世界遺産です。 Then at the age of 40 years old, nag-start siya. Then, fortunately, natagpuan po niya ngayon. Kaya itong Trojan nga, yung statue na nakikita natin, ito, siya mismo yung naka-discover nito. 誰もがそれはおとぎ話だと思っていたのに、彼はそれを信じて、そして本当にそれを見つけたんです。 So all people na nakinig dun sa kwento ng Trojan is just a fairy tale. But for him, hindi po, para sa kanya, it's a reality. And he set his goal, kaya nagsikap siya matagpuan at ito'y kanyang natagpuan. 人はですね、もし、ね、一生涯強い願いを持って生きたとしたら、その願いが自分の人生を導いていきます。 So, for us also, dahil kung meron tayong isang bagay na nakaset at hinahangad natin na ito'y ating maganap sa ating buong buhay, talagang ito'y ating matatagpuan kung ito'y ating pagsisikapan. 私たちの目標、私たちの願いが自分たちの人生の歩む道になっていくんですね。 Kasi 歩む方向になっていきます。 pagka nag-decide na ang ating goal ay yun na, yun ang magiging guide o maglilid sa atin sa pang-araw-araw nating buhay para matagpuan o makamit natin yung ating hinahangad. イエス様は、ね、娘の癒しを求めてきた女の人に、あなたの願いの通りになるようにと言いました。 So ito'y sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo dun sa nanay nung anak na may sakit. So ano sabi niya? Ayon sa iyong pananampalataya, ito ay magaganap. イエス様は常に癒しを求めてきた人に、あなたの信仰の通りになるようにと言いました。 And for those who really desire healing, so according to your faith, mangyayari sa iyo ang iyong hinahangad. 私たちはたくさんのことを願いますけど、 So for us, we have a lot of requests or mga desires sa ating buhay. ね、今年も今日ジーンさんが、ね、今年のフェイスゴールを皆さん書きましたかって言いましたね。 So for example, sabi natin Jean kanina, di ba? She asked, meron ba tayong faith goal for this year? ね、今年の目標とかいろんな願いとかいっぱい皆さん書くかもしれません。 So probably most of us, meron tayong mga request o goal for this year na iba't iba ito yung ating isinulat. だけど1年間覚えてる人はほとんどいないですね。 But in 1 year, yung nakakaalala kung ano talaga yung sinulat mo nung unang buwan na yon,
bibihira lang sa atin na nakakaalala nun, di ba? もし1年間ずっとそれを覚え続けてたとしたら、ね、多くの、ね、ゴールを到達します。 But, kung sino man, halimbawa sa atin, yung goal natin sa buwan na ito, kung ito'y isipin natin araw-araw sa loob ng isang taon, marahil ito'y ating makakamtan. そういうなんか前あれが Masilaw to. ね、ね、ジンさんはですね、毎年たくさんノートにフェイスゴールを書いてるんですけど、 So si Ate Jean, mayroon siyang faith goal sa loob ng isang taon, napakarami yung kanyang isinusulat sa kanya. この間も、ね、去年のフェイスゴールを書いてほとんど答えられたと。 So sabi nga niya, yung last year daw ng mga faith goal niya, halos lahat ito yung mga answered prayer. Ibig sabihin na nakamit niya. ね、そういう目標を忘れないで生きている人は、ね、その目標に到達します。 So for those person na talaga nabubuhay para doon sa kanyang goal, absolutely yung goal niya na yun ay kanyang makakamtan. もし私たちが1年や2年じゃなくて一生何かを願い続けるなら、ね、多くの、ね、目標を到達し成し遂げていく。 So tayo din po, kung tayo ay magsiset ng ating goal, hindi lang po sa isang buwan, hindi lang sa isang taon, kundi sa ating habang buhay, absolutely, yung ating goal na hinahangad ay ating po makakamtan. ダビデは、ね、たった一つの願いを持っていました。 So si David ay merong isa lang hangarin sa kanyang buhay. しかも彼は1年や2年じゃありません。一生涯、ね、この願いを持って生きると決めていることから。 And for David, his goal is only one. At ito'y hindi lang isang buwan o isang taon, ito'y habang buhay na kanyang hinahangad na makamtan. 詩編の27編の4節を開きましょう。 So buksan po natin sa awit, yung Psalm, chapter 27, verse 4. はい、じゃあみんなそこ、詩編の27の4節を開いてください。 So buksan po natin sa awit, o yung Psalm 27, verse 4. じゃあケイトちゃんそれ読んでもらっていいですか？ Okay, Page. Pwede mong basahin. Please read the loud voice. Pakilakasan po. Psalm 27 ね。verse 4. Psalm 27, verse 4. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. Thank you very much. What's this Bible verse? Bible version? New International と違うね。New King James. I like ね。that translation. New International Version でね、To gaze upon the beauty of the Lord 書いてますね。どっちにしても、イエス・キリスト、主の美しさを見て生きるという。 So yung point po dito is to live, to seek or to gaze upon the beauty of the Lord. じゃあ日本語でタッキーそこ読んでます。 So, Tacha, can you please? 私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける。そのために。ダビデは、ね、一つのことを、ね、願った、ね。そしてそれを求めている。それは何か。ね、命の日の限り、ね、主を見て生きるということです。 So, si David po, isa lang po ang kanyang hililing sa Panginoon. Ito yung kanyang, ibig sabihin, mamuhay siya to gaze up or to gaze the face of the Lord all the days of his life. Ito yung kanyang hangarin. To behold. い behold つも歌いますね。To behold the beauty of the Lord. To inquire in his temple. そこの同じ箇所ですよね。 So this is the same verse kung saan may lyrics, may kinakanta tayo, di ba? Yung lyrics sa to behold. Yun po yun, at dito kinuha yung lyrics na yun. 今日のタイトルは「主を見て生きる」ということで、皆さんどうぞメモしてください。今日のタイトルは「主を見て生きる」。 So, ang title po natin ngayon, ang message natin is Live to see the Lord. Live to see the Lord. Live to see the Lord. This is today's title ね。ダビデは一生涯主を見て生きる。そのことが彼の願いでした。 So for David, ito po yung kanyang request na lifetime to behold the face of the Lord. 今年の私たちの目標は、ね、神の御顔を慕い求めて生きる。
So, ito rin po ang ating parang pinaka-goal ngayong taon na makita natin o mamasdan natin ang mukha ng Panginoon. Seek the face of the Lord ですね。じゃあね、目に見えない主を見て生きるというのはどういう意味でしょう。 So, paano naman natin ipapaliwanag ngayon na titignan natin ang Panginoon na hindi gagamitin yung ating mata? それが今日の、テーマです。主を見て生きる、目に見えない神様を見て生きるというのはどういう生き方なのか。 So, ito yung maging topic natin ngayong araw na to. Sinasabi natin na titignan natin ang Panginoon. Pero, paano natin titignan ang ating Panginoon na hindi naman natin nakikita? じゃあナンバーワン、主を見て生きるとは、地上のことを思わず天を思って生きる生き方です。 So, ito yung titignan natin ang ating Panginoon, hindi naman natin nakikita. So, ibig sabihin, tayo mamumuhay ng hindi kagaya ng pamumuhay sa libutan, but we will live kagaya tayo na nasa langit. コロサイの3章2節を開いてください。コロシアン。 Buksan po natin sa Colossians chapter 3, verse 2. コロサイ3章2節。今度は新約聖書ですね。 So, next is from the New Testament. はい、じゃあ、あんちゃん。コロシアン。コロシアンをね、ニューテストメント。3章2節。 Chapter 3, verse 2. じゃあ、サミ、日本語で先に読んでください。 Okay, so Mr. please read the Japanese first. あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。はい。 Colossians chapter 3, verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. はい。Thank you very much. ね、ここに書いてますね。あなた方は地上のことを思わないで天にあるものを思いなさい。 So kaya nasulat dito, set your minds on things above and not on earthly things. サウル王の話をしたいと思いますけれど So も、 I would like to share you yung story ni Saulo. サウルが一番最初に王様になった時にペリシテ人と戦いが始まりました。 So, nung in-appoint si Saul bilang king, the war with Amalekites was started. ペリシティアそして昔はですね、戦争になると、戦争に勝つために、礼拝の儀式、大きな儀式をしてたくさんの人たちを集めて神様を礼拝したんですね。 So before, kasi noon yung panahon na yon, bago sila pag merong gyera, lagi muna sila nag-o-offer sa God bago sila magsimulang magyera. サウルはとても臆病な人でしたから、 So si Saulo kasi is ang duwag na tao. もうとにかくイスラエル人たちをたくさん集めました。 So dahil sa kanyang kanuwagan, ginawa niya, inipon niya yung lahat ng bayan ng Israel. だけどイスラエル人たちはその当時ね、ペリシテ人たちに支配されていて、ちゃんとした武器なんか持ってなかったんです。 But during the time, they were ruled by the Palestinians. That's why yung mga Israel ay wala pong readyng sandata para makipaglaban. 戦争が今から始まります。 But he declared na starting ngayon, magkakaroon tayo ng war against the 見る Palestinians. とペリシテ人たちはですね、もう海の砂の数のように集まっていたと書いてます。 But nasusulat nga sa Bible, nakita na parang yung Palestine is like the sand na nasa tabing dagat. Ganun sila karami. ね、彼らは槍を持って武器を持って戦車を持ってもう、ね、ものすごい、ね、強そうに見えますけど At hindi lang yun, but lahat ng mga Palestine's army ay kumpleto. May mga sibat, espada, kumpleto sila ng mga armor para talaga pandigma. イスラエル人は武器持ってません、 But for the Israelites, they don't have any weapons. ね、戦って勝ったこともありません。 Then they were not able to win any war during that time. でももうみんなビクビクしながらサウルのところに集まってきて Then, but because si Saulo, tinawag sila para magtipon, sila ngayon medyo nanginginig na nagtipon. そして祭壇を作ってですね、そして神様に生贄を捧げる準備をしました。 But they started to prepare an altar and also the sacrifice para po sila ngayon na maka-offer kay しかし God. その生贄は、ね、当時、ね、祭司であったサムエルが捧げなければいけませんでした。 But for the sacrifice na dapat i-offer kay God, ito i-perform dapat ng priest, which is yun po si Samuel. しかしサムエルはですね、7日間待ったのに、ね、遅れて現れなかったんですね。 But for 7 days of waiting, si Samuel po was not able to join doon sa kanilang offering.
するとだんだん、ね、集まっていた人たちがどんどん離れていっていなくなろうとしていました。 So yung nangyari po, yung mga Israelites na nag-iipon noon, wala si Samuel, unti-unti sila nagkalasan o umalis na doon sa lugar ng pinagtitipunan. サウルはですね、このままではみんながいなくなってしまうと思って慌てて自分でその祭壇に生贄を持ってって自分で生贄を捧げた。 So si Saulo, natakot siya na baka unti-unti hanggang sa lubusan lahat ng Israelites ay umalis at iwanan siya. So what he did, siya na mismo yung kumuha ng ihahain nila sa sacrifice at siya na mismo ang nag-sacrifice. 生贄を捧げたその時にサムエルがちょうど到着したんです。 But when he did the sacrifice, yung offering, dumating po ngayon si Samuel. サムエルは、ね、あなたはなんと愚かなことをしたんだ。 So ano yung kalukuhang ginawa mo? Yun ang sinabi ni Samuel sa kanya. ね、あなたはイスラエルの、ね、最初の王として立てられて今もうねあなたが神に従うならば王国は永遠に立ったはずなのにもはや、ね、神様はあなたを王とはしないあなたを退けるそのように言いました。 Ikaw ay hinirang ng Diyos bilang maging hari dapat ng buong Israel. Pero dahil sa ginawa mong itong kalukuhan, mula sa oras na ito, hindi ka karapat-dapat na maging hari. するとサウルはね言い訳をしたんですね。 So, anong ginawa ni Saulo? Siya ngayon ay gumawa ng excuse para lang nag-reason siya. いやあなたが遅刻してきたから。 So, anong ginawa niya? Sinisipan niya ngayon si Samuel. Dahil ikaw ay late na dumating, kaya ito ginawa ko. あなたが遅刻してきたんでみんなもういなくなりそうだったんだけど私が生贄まだ捧げてないと思って、ね、神様に生贄を捧げようとして、ね、やったんです。 So, そこは sinisipan 偉い niya でしょってい si う。 Samuel, ikaw may kasalanan dahil na late kang dumating, yung mga tao mag-aalisan. Kaya ginawa ko, ako na mismo ngayon ang nag-offer para yung mga tao manatili dito sa pinagtitipunan. ね、サウルはね、みんながいなくなった時、そうだ、僕が、ね、生贄捧げてもいいんじゃないか、礼拝捧げてもいいんじゃないか、そのように思ったんです。 So inisip niya na bago pa man umalis yung mga tao, pwede ako na lang siguro ang mag-offer na sacrifice na ito. Kaya ginawa niya yung pagsasakripisyo. サウルのどこが悪かったんでしょう。 So para sa inyo, alin doon yung masama na ginawa ni Saulo? ね、もし、私たちがですね、礼拝始めます、ね、そして、ね、例えば、for example、ね、ジョエルさんが遅刻してやってこなかったジョエルさんが今日メッセージだって本当はメッセージなのに遅刻してやってこなかったそしたらどうしますか？ So for example, meron tayong actual na service. Then supposed to be, halimbawa, ako ang magme-message ngayon. But, na-late akong dumating. So para sa inyo, anong gagawin nyo dahil wala pa ako na ako ang magme-message? 僕だったら仕方がない準備も何もしないけど僕がメッセージしようか Soそう思う si と Pastor Shin, siguro syempre, since wala naman si Joel, ako na lang magpiprepare. Kahit na wala akong preparation ngayon, magpe-prepare na lang ako ng message para ako ngayon ang mag-message. ね、サウルは何が間違ってたんですか？ So for Saulo, ano ba yung mali sa kanyang ginawa? サウルは、ね、その生贄は神様に捧げたのではなくて自分のために捧げたからです。 So, ang mali na ginawa ni Saulo doon is, yung sacrifice na in-offer niya is not for God. He did that sacrifice or offering for himself. Sa kanyang sarili lang po yun. 彼は自分の名誉とか自分の評判とかがなくなるのを恐れてそして人々が自分から離れていくのを恐れて、ね、礼拝を利用し神様の力、神様の権威を自分のために利用したんです。 Kasi si Saulo, iniisip niya na mawawala siya ngayon ng honor, mawawala siya ng karangalan dun sa tao. Kaya ang ginawa niya para matakpan o ma-preserve niya yung karangalan yon, siya na mismong tumayo na para magbigay ng sakripisyo. But yung sacrifice ay hindi po para sa Diyos, kundi para sa kanyang sarili. わかりますか？きっと彼は立派な、ね、祭壇アルタを作って、ね、生贄を木を持ってきて火を焚いてわーってやってたと思いますよ。 So imagine natin kung anong ginawa ni Saulo. Siguro, i-build yung isang malaking altar, tumayo siya doon, nakaprepare doon yung mga ihandog na susunugin, na sumamba siya sa Diyos sa harapan ng mga tao. だけど彼が、ね、礼拝してた時に彼は何を見てたんでしょう？ But when he was doing this sacrifice or offering, sa palagay niyo, ano kaya yung nakikita niya o ano kaya ang kanyang tinitignan? 彼は礼拝中に神様を見ていませんでした。 So during his worship,
hindi po niya tinitignan ang Panginoon. 彼が見ていたのは自分のことだけです。 Ang kanyang tinitignan ay ang kanyang sarili lang. 彼が捧げた生贄は神様への生贄ではなくて自分に対する生贄です。 When he was doing yung sacrifice, habang ito'y kanyang inihahain, but hindi ito inihahain para sa Diyos, kundi para po sa kanyang sarili. この戦いは圧倒的にペリシテ人たちが強くてイスラエル人は本当に弱かったんです。 So during this time, kung titignan natin sitwasyon, ang mga Palestina ay malakas during this war. At ang mga Israelita ay mga mahihina. 神様がもしいなかったら勝つことはできません。 Kung wala ang Diyos sa mga Israelita, never po silang mananalo sa digmaang iyon. しかし彼は神を求めなかったんですね。 But he was not able to look or to search God during that time. 彼の人生は一生同じような生き方をしています。 So kung titignan natin yung life history ni Saul, ganun ka naging bagsak ang kanyang pamumuhay. いつも自分の名誉とか自分の評判ばかりを見て、そして人々を恐れて、そして神を見ずに神をただ利用するだけでした。 Kung titignan natin yung history ng kanyang pamumuhay, lahat ng kanyang direksyon ay nakatuon lagi sa kanyang sarili, sa kanyang karangalan, sa kanyang honor, na kung saan ito'y kanyang inahangad na makuha mula sa mga tao. 彼は神様がいることは信じていましたけれども、神を見て生きることはしていません。 He believed that there is God, but he was not able to live para lang po mag-glorify o ma-honor yung ating Panginoon. 私たちはどうでしょうか。 So for us, ano ba yung ating posisyon? 私たちも同じような間違いを犯す危険性があります。 So there is also a danger na masusundan din natin yung kagaya ng ginagawa ni Saul. 私たちが聖書を読んだり、お祈りをしたり、礼拝に行って毎週教会に行ったり、私たちはそのようにクリスチャンとして生きていますけれども、 So tayo namumuhay bilang Kristiyano, pupunta tayo ng church, nagbabasa tayo ng Bible, tayo pumupuri din sa Panginoon. もし私たちが神様に祈ることがいつも自分が経済的に祝福されるように、健康が守られるように、もしくは災いとか病気とか事故とかに遭わないように、それだけが目的で神様を求めているんだとしたら、私たちは神様を、私を祝福する道具としてただ利用している、そのようなことになるかもしれません。 Kasi kung ang mangyayari sa atin ay lagi lamang tayong lumulod sa harapan ng Diyos para manalangin para sa ating pananalapi, para sa ating kalusugan, para sa ating mga pagpapala o biyaya. Pag ginawa lang natin ang bagay na yon na nakatuon lagi ang pabor sa ating sarili, parang ginagamit na natin ang Diyos just a tool para lang makamit natin yung pagpapalang kanyang ibigay sa atin. Parang ginagamit lang natin siya na paraan, pamamaraan o daan para lang makamtan yung ating hinangad sa こ buhay. この中でお父さんが、何人かいますけども、 So dito may mga iilang tatay na narito ngayon. もし子供がお父さんのお金にばっかり興味があって、お父さんって来てもお父さんのお金ばっかり求めてお父さん自身に興味がなかったとしたら、それはお父さんを悲しませますよね。 So halimbawa, ako'y tatay, meron akong anak. Lumalapit lang lagi sa akin yung anak ko pagkahingi lang ng pera. Tinatawag lang niya ako tatay, paghingi lang ng pera. Sa palagay mo, anong mararamdaman ng tatay? Di ba malungkot siya? Kasi tinatawag na siya tatay dahil lang po doon sa pera. 同じです。私たちも神様が持っているものばかり、神様が与えるものばかり求めて神様を求めているんだったら、それは同じことですね。 So the same thing po, kapag tayo lumalapit sa harapan ng ating Diyos Ama at hihingi lamang lagi ng mga bagay-bagay na kinakailangan lang natin. So ganoon din po kagaya ng anak sa kanyang ama. しかしダビデは違っています。 But iba po ang pamumuhay ni David. ダビデも王様になったばっかりの時に、全イスラエルの人たちを、その当時ダビデの町と呼ばれるエルサレムに呼び集めました。 So si David din po, titignan natin yung story niya. Ganon din, kagaya sa nung hinirang siya bilang hari, tinawag din niya yung kanyang yung mga Israelita dun sa town of David na sinasabing Jerusalem. なぜかというと、神の契約の箱と呼ばれるその契約の箱をダビデの町にお迎えするためです。 So bakit? Kasi nung time na yon, yung sinasabi ng Ark of Covenant ay nandun po nakalagay sa bayan ni David. At dahil nandun yon, yung mga tao ngayon ay kanyang tinawag para ito ay kanilang salubungin.
ダビデは契約の箱を自分の町にお迎えするときにも嬉しくて大喜びでね、もう賛美しながら大喜びでダンスして踊りました。 So naalala niyo yung kwento na kung saan habang ang Ark of Covenant ay papasok doon sa kanyang bayan, what David did, sumayaw siya habang ito'y kanyang sinasabayan para makarating doon sa paroroonan. そしてダビデは、6歩それが進んだときにダビデ自身が神様に生贄を捧げました。 So, while they are doing yung parang during yung paghahakot na yun, anong ginawa ni David sa harapan mismo ng Ark of Covenant, nandun siya nag-offer ng offering, ng しかし彼の sacrifice. 捧げた捧げ物は神様に受け入れられましたね。 But, kakaiba kasi ang kanyang in-offer na sacrifice ay karapat-dapat o kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. しかしですね、そのダビデがもうこんなになって喜んで、嬉しいってね、喜んでいる姿を見て、ね、彼の妻のミカル、この妻のミカルというのはサウルの娘ですけれども、そのミカルがダビデのことを見て、ね、あなたは今日裸でみんなの前で踊ってね、もう本当に王様として情けない、もうね、そのように侮辱しました。 But, para kay David, okay yung kanyang pag-worship, sumasayaw siya, umaawit sa harapan ng Panginoon nang wala sa kanyang sarili. Pero sa tingin ng iba, lalo na yung kanyang asawang si Michal, yun yung anak ni Saul, ito'y isang parang pinababa bilang hari, pinababa niya, ininsulto siya ng kanyang asawa, bakit ginawa mo yung pagsasayaw sa harapan ng mga tao na nakahubad ka pa? その時ダビデはミカルにどう答えたでしょうか。第2サムエルの6章21、22を開く。 So, basahin natin kung ano naging sagot ni David tungkol sa kanyang asawa. Sabi ng asawa niya, ininsulto pa siya. 第2サムエルの6章の21、22、旧約聖書ですね。 2 Samuel chapter 6 verse 21 to 22. エマン、ケネディ、Amen. セカンドサムエル、chapter 6, 21 and to 22. David said to Michal, "It was before the Lord who chose me rather than your father, or anyone from his house, when he appointed me ruler over the Lord's people, Israel. I will celebrate before the Lord. I will become even more undignified than this, and I will be humiliated in my own eyes. But by these leaders is spoken, I will be turned on." じゃあ、日本語でそこを亀山さん読んでいただいてよろしいですか。第2サムエル6章の21、Can you please read the Japanese version? あなたはご自分の約束のためにあなたのことをあまり違いますな。第2サムエル6章の21、22。ダビデを見たりとか、あなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで主の神イスラエルの主に命じられた主の前に私はその主の前で喜びを見るのだ。私はこれより癒しめよう。私の目に癒しく見えてあなたの言うことはしたため敬われたのに。はい、ダビデはですね、もうたくさんの人たちがいて王様になったばっかりですけれども、人の目など全然気にしていませんでした。 So for David, although he was just appointed as king during the time at maraming tao na nanonood sa kanya, hindi po niya pinansin yung mga tao na kapaligid sa kanya. 彼は多くの民たちがいましたけれども、地上のことは思わず、天に心が向いていました。 So for him, hindi niya pinansin, bagamat maraming tao, maraming bagay sa kanyang paligid, tinignan po niya ay ang ating Panginoon. もし、神様に喜ばれるんだったら、他の人たちにバカにされても、侮辱されたとしても、彼にとってはそれは喜びで名誉なことです。 Dahil for him, it's an honor o parang isang joy na kahit insultuhin pa siya ng mga tao sa kanyang paligid as long na yung kanyang ginagawa ay kalugod-lugod para sa Panginoon. 先ほど読んだ通りですね、命の日の限り、私は主の麗しさを仰ぎ見ていきたい。そのように彼は生きていたんです。 So, gano'n na kanyang pamumuhay, gaya na kanyang sinulat sa awit na ako'y mamumuhay habang buhay na nakatingin sa kagandahan ng Panginoon. 彼はどんな時でも命の日の限り主を仰ぎ見て生きていたので、
彼の生涯は神と共に歩む生涯。 So ito yung kanyang iniwang salita na regardless, anuman ang circumstances na kanyang kinakaharap sa buhay, as long as he live, titignan po niya at hahanapin ang mukha ng Panginoon. 目に見えない主を見て生きる生き方というのは、 So, ano ba ibig sabihin na mamumuhay ka na tinitignan mo ang hindi nakikita ng Diyos? それは地上のものを見ないで、ね、天にいる神様を見ながら生きるという。 Ito po yung dito ka sa libutan, pero hindi mo tinitignan ang mga bagay dito sa libutan. But, ikaw ngayon ay nakatingin sa mga bagay doon sa kalangitan. じゃあ2番目のポイントは、 So, number 2, 2番目、主を見て生きるということは、 so, ang ibig sabihin po ng mamuhay tayo nang tinitignan natin ang Panginoon. 神の善意を見て生きるということです。 So, ibig sabihin, 善意がずっとですね。 so we will look on the goodness of God. Titignan po natin yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. ただ神様を見て生きるだけではね、十分ではないんです。 So, this is not enough na tignan lang po natin ang Panginoon. 時々ね、こういうクリスチャンがいます。 So, minsan po, may mga Kristiyanong ganito. 神様を見て生きてるので、不平とか不満がいっぱい出てくるんです。 So, since ang tinitignan lang nila ay ang Panginoon, there's a lot of complaint and dissatisfaction na nararamdaman nila sa kanilang buhay. なぜかわかります。何を言ってるかわかります。 Bakit? Naintindihan niyo ba ang ibig sabihin? 神様を信じてない人はですね、 So, for those person who don't believe God, ね、もし、ね、試練が起こっても、ね、災いが起こったとしても、ああ、今日はついてない、ね、ああ、自分が悪いことしてきたからこんな目に遭ってる、ね、そのようにして諦めることができるんですけ so ど、 karamihan dun sa mga tao na hindi naniniwalang meron Diyos, pag sila naka-encounter ng trials o kahirapan sa buhay, ang lagi nila ngayong iniisip, dahil may kasalanan ako, may sablay akong ginawa ngayon, kaya nararanasan ko yung mga bagay na to. だけど神様を信じているばっかりにですね、ね、悪いことが起こったり試練が起こったりしたら、あ、僕は一生懸命聖書も読んでる、献金もしてる、教会にも行ってる、なぜこんなひどい目に神様が合わせるんだ、ね、神様がこれをやっている、ね、そのように不平や不満を持って神様を信じてるがために神様に対して文句を言う、そういう人がいます。 Then on the other hand, for those person na naniniwala lang sa Diyos, pag sila naka-encounter ng mga trials, ang kanilang ibinabalik agad ang sisi sa Diyos. Bakit nangyari sa akin? Bakit binayaan mo nangyari sa akin ng ganitong bagay? Di ba ako'y sumisimba? Ako na may nagbabasa ng sa ako'y nananalangin. Bakit nangyari sa akin yung mga bagay na ganito? 病気になったり、事故に遭ったり、怪我をしたり、ね、もうお金がなくなったりしたら、神様ひどい、ね、神様がこういうことしたんだ、そういうふうに思っちゃうんです、ね。 So, ang tao yung kapag hindi nakaranas ng halimbawa, kamatayan o mga disgrasya, iba't ibang kahirapan sa buhay, agad-agad yung blame, ibinabalik niya ngayon sa Diyos. God, bakit mo nangyari sa akin ang bagay na to? ヨシュアたちがカナンの地に攻め込む前にですね、12人の、ね、スパイ、偵察隊をカナンの地に送りました。 So, during the time of Joshua, naalala natin, bago pa nila ngayon ang kinin yung Kanaan, he sent the 12 spies, di ba, dun sa lugar na kanilang pupuntahan. ね、今まで、ね、400年間のね、400年、40年間の、ね、砂漠、荒野に彼らはずっといたんですけども、 So, for 40 years, alam natin, for 40 years, nasa wilderness lang ang buong mga Israelita. この12人が行ってみたところは、ね、もうたくさん木が生えていて、ね、もう水があって、ね、乳と、ね、蜜が流れるミルク&ハニーの場所だ、ね、そのような場所を神様は与えようとしていたんですね。 So, from the wilderness, they sent the 12 spies dun sa lugar na kanilang pupuntahan. At nakita ng 12 spies ang kagandahan ng lugar. Andun yung mga puno, andun yung tubig, andun yung lahat ng kinakailangan nila para sila'y sumagana sa buhay. しかし、ね、12人のうち10人の人たちはですね、そこの場所に行って、自分たちはもうあそこには入れない、自分たちはあそこに行って敵と戦ったら殺される、そのように思いました。 But out of 12 spies na pinadala doon, alam nyo yung 10 doon, nakita nila ang ganda ng lugar. Pero yung mga tao doon malalaki at matatapang, malalakas.
hindi tayo mananalo. Pag tayo pumunta doon, lahat tayo ay mamamatay. なぜかというと、そこはですね、アナク人という巨人たち、大きなジャイアンツたちがいっぱい住んでいる場所だったから。 So, nakita nila yung negative. Bakit? Kasi ang mga nakatira doon sa lugar na yung mga giants na mga tao. 僕はですね、前インターネットでも見れるんですけど、スーパーナチュラルというね、クリスチャンの番組がアメリカであります。 So, sa internet, meron ako napanood ng title is Supernatural. Ito yung isang programa na ito'y pinapalabas. At ito, Christian program ito. This is a Christian program. そこで、ね、巨人たちの、ね、骨が見つかって、それを見せてる番組を前に見たことあるんですけど、 So, doon sa program na yun, pinapakita yung mga dating tao wherein yung giant na sinasabi, yung buto nila, yung mga skeleton na naiwan, ay pinapakita doon sa program. 本当に大きいんですね。普通の人の倍ぐらいのある、ね、人間の骨がいっぱい出てきてます。 So, marami silang pinakita mula doon sa lugar na talagang mga giant. Parang double ang laki compared doon sa normal na height o laki ng tao. ね、ガリバー旅行記知ってますか皆さん知らないかな、ガリバーってこれなんていうのね、英語でまあどうでもいいですけど、もし自分がですね、もうその国に行こうとして自分もう巨大なね、自分の倍3倍ぐらいあるような人たちばっかりいるところだったら皆さんどうですか？もう戦う気になりますか？ So, sa palagay natin, halimbawa tayo yun. Ang pupuntahan nating lugar, ganun ang mga tao na doble o triple sa laki natin. Sa palagay nyo, anong nararamdaman natin? ね、もうちっちゃな子供がね、アメリカのナショナルリーグのバスケットの試合に出るようなもんですよ。 So, parang ikukumpara natin sa isang maliit na bata na lalaban ng basketball doon sa isang professional o NBA na player. Parang gano'n, di ba, ang laban? ね、もう小学校2、3年生の子供が NBA の選手と戦って勝てるとは絶対思えないですよね。 So, parang grade 2, elementary, na ang kalaban niya yung NBA player. So, sa palagay nyo, mananalo may grade 2 doon sa NBA player? イスラエル人たちも同じです。絶対に勝てない。 So, the same din po, nung time na yon ang nararamdaman ng mga Israelita. So, nasa isip na nila, hindi tayo mananalo sa giyerang ito. ね、ちょっといっぱい民数記開きましょうか。ナンバースね。民数記の14章2節3節開いてください。 Okay, so buksan po natin sa Numbers, chapter 14, verse 2 and 3. じゃあ、さゆりちゃん、民数記14の2、2と Numbers 3。民数記、14, 旧約聖書の最初の方ですね。 kasunod po yun ng Leviticus. 2節3節を読んでください。 If only we had died in Egypt or in the desert, why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? はい、お願いします。じゃあ、そこを日本語で門田さん読めますか？民数記2章、14章の2節。したら戸張さん。イスラエル人は皆、モーセとアランのつぶやき、天下一は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて、剣で倒そうとされるのか。私たちも最初はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはない。はい。このようにですね、イスラエルの人たちは、敵を見て、もう自分たちは絶対勝てない、戦うぐらいだったらこの荒野で死んだ方がマシだ、そのように言いました。 So, nakita natin kung ano reaction ng mga Israelita, di ba? Habang tinitignan nila yung kanilang mga kaaway. So, for them, sabi niya, it's better na mamatay na lang kami dito sa wilderness na ito kaysa kami ngayon pumunta at mapatay ng mga kaaway. 神様はエジプトに自分たちが入るような墓が足りないからここまで連れてきて殺すんだ、そのように言いました。 So, alam niyo kung ano sinabi nila? So, marahil walang mapaglagyan ang Diyos ng aming mga katawan doon sa Egypt. Kaya dinala niya kami dito sa wilderness para ang aming mga katawan ay dito na ilibing. Yun ang kanilang kinukomplain. 彼らの結果はどうなりましたか？ So, ano ang nakita natin na kasunod na nangyari sa kanila? そうやって言った荒野で死んだ方がいい、そのように言った全員が荒野で死にました。 So,
Since sinabi nila na it's better for us to die in the wilderness. So ayon sa kanilang binanggit, lahat ng mga tao yung generation na yon namatay po doon sa wilderness. 神様を信じなかった人たちは、ね、その通りに生きていって、ね、神様の約束された良い地に入ることができませんでした。 So para po doon sa mga Israelita na hindi naniwala sa Diyos, kung ano ka ng paniniwala, hindi rin, yun po ang nangyari sa kanila. Ibig sabihin, hindi sila nakarating doon sa promised land na ipinangako sa kanila ng Diyos. しかし、ね、たった2人だけが神様の善意を信じたんです。 But out of 12 spies, meron pa pong 2 spy na naniwala. ね、それがヨシュアとカレブですね。 Ito yung si Joshua at saka si Caleb. 先ほどの民数記14章の8と9を読んでください。 So basahin po natin sa Numbers 花ちゃん。 14, verse 8 and 9. 8 9 If the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. The protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. はい。じゃあタッキー日本語で読んでもらっていいですか。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には乳と蜜が流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。はい。同じ状況を見ても、ね、神様の善意を見る人たちと神様を信じられない人たちがいました。 So, titignan natin dalawang uri ng tao na tumitingin ng magkaibang paningin sa isang sitwasyon. Isa ay yung naniniwala sa Diyos at saka yung isa na hindi naniniwala sa Diyos. 神様が良い方だと信じられない人たちは、ね、本当にその荒野で滅びて死んでいきました。 Yung mga tao na naniniwala na ang Diyos ay hindi mabuti, yun po yung mga tao na namatay na mismo dun sa wilderness. しかし同じ敵を見て同じ場所を見ても、あ、ここは神様が与えてくれる場所だ、神様が自分たちを祝福しようとしている、そのように信じた人たち、このたった2人だけが、ね、約束の地に入っていった。 But doon sa grupo yung meron isang dalawang tao, uri ng tao din na iba ang kanilang paningin. Sila ay naniniwala na sila ililigtas ng Diyos, gagabayan sila, at tunay nga po na kung ano ang kanilang paniniwala, yun ang nangyari sa kanilang pamumuhay. 皆さん分かりますか？人は信じた通りに生きていくんです。 So, tignan natin na yung isang uri ng tao dito, yung naniniwala at ang kanyang paniniwala, yun ang kanyang sinusunod at ina-apply sa kanyang buhay. 同じ状況を見ても神様の善意を見て生きていくなら、私たちは神様の恵みの中で生きていきます。 So, they are looking on the same situation. Pero yung isa doon, tinitignan niya na siya ay mamumuhay sa biyaya o sa pagpapala ng Diyos. At yun nga ang kanyang nakamtan. 19世紀にですね、ファニー・クロスビーという女性がいました。皆さん知ってますか？ファニー・クロスビー、聞いたことありますか？ So, in 19th century, meron pong isang tao ni Fanny Crosby ang pangalan. Are you familiar with this person? うちの教会ではね、聖歌、賛美歌、ヒムをね、使わないですけれども、このファニー・クロスビーという人は、ね、一生涯の間で8000曲以上の賛美歌を書いた人です。 So, si Fanny Crosby, kilala po siya sa Japan because most of their psalm, yung mga salmo, halos sa edad na 40 anyos, lumikha siya ng psalm for 8,000 to 9,000 na mga awit, songs, na mga papuri sa Diyos. もう聖歌、賛美歌にはファニー・クロスビーの曲がいっぱい入ってます。 So, makikita natin sa ating mga psalm o yung mga hymn natin, Fanny Crosby, siya lahat nag-compose. No? Karamihan, siya ang nag-compose. 彼女はですね、生まれて6週間目で目の病気にかかりました。目の病気というか、目にできものができたんです This ね。 Fanny Crosby, nung siya po ay pinanganak, parang merong lamod, parang merong maga o tumutubo sa kanyang mata nung siya ay pinanganak. そして、ね、いつものお医者さんがいなくて臨時のお医者さんが来てその処置をしたらその処置が失敗して2つの目とも見えなくなって全盲ブラインドになってしまう目が見えなくなってしまう Dinala ng kanyang magulang doon sa isang doktor, which is yung doktor na yon habang siya inuoperahan, sumablay po, nagkamali. Instead na siya makakita na wala po totally yung kanyang paningin.
生まれて6週間目ですよ。だからもう、まあ、彼女にとっては一生ずっと目が見えなかったということですね。 So this operation was done when she was 6 weeks old pa lang. So nang maoperahan from 6 weeks old, since sa blind operation, lifetime hindi na po siya nakakita. しかも彼女はですね、彼女が1歳になる前に父親が亡くなって死んでしまいました。 Then before na siya ay mag-isang taon, yung kanyang mga magulang po ay namatay. しかし、ね、彼女のお母さんとおばあさんは本当に素晴らしい人で、彼女にいろんなことを教えてくれたんですね。 But before that, yung kanyang nanay, at especially yung kanyang lola na siya nagpalaki sa kanya, tinuturuan siya ng iba't ibang mga bagay. ね、例えば星というのはどのように輝いていて美しいものなのか。 So for example, kahit di siya makakita, ini-explain sa kanya. For example, the stars, gaano siya kaliwanag, anong hugis, ini-explain yun dun sa bata. ね、花、鳥、ね、森、ね、草、それがどのような色をしていて、どのような形をして、どんな匂いがして、どんな美しいものなのか。 So for example, yung mga flowers, yung ibon, yung dagat, yung iba't ibang mga bagay na nakikita, ini-explain yun ng lola niya sa kanya in words, parang nakikita niya yon habang ito'y pinapaliwanag sa kanya. そしておばあちゃんは特にですね、いつも彼女に聖書を読んで聞かせてください。 Then yung lola niya halos lagi-lagi binabasa sa kanya ang Biblia. だからファニー・クロスビーはですね、聖書のほとんどを暗記したそうですね。 So, itong si Fanny Crosby, since lagi niyang naririnig ang Bible, na-memorize niya itong buong Biblia kahit hindi niya nababasa. ね、目が見えないのでね、だから聖書を全部暗記してったんです。 She was blind, but na-memorize po niya yung buong Bible sa kanyang isip. そして8歳の時にこのような詩を書きました。じゃん。 Then when he was 8 years old, ito po yung awit na kanyang nilikha. Chang, kaso wala may 見えますか projector.？じゃあ私が日本語で読むので、ここに英語を Wala tayong projector. 読んでください。これは8歳の時に彼女が書いた詩ですけれども、 Ito po yung poem o awit na kanyang nilikha nung siya ay 8 years old pa lang. 日本語でまず読みます。 So, babasahin ko muna basahin ni Pastor siya sa Japanese, ako sa English. なんて私は幸せな子供でしょう。たとえ何も見えなくても私はこの世を必ず満足して生きていく。どれほどの祝福を私は楽しむだろう。他の人たちにはない祝福を。目が見えないからといって泣いたりため息をついたり、そんなことはできないしするつもりもない。 Ito po yung English niya. Oh, what a happy child I am, although I cannot see. I am resolved that in this world contented I will be. How many blessings I enjoy that other people don't. To weep or sigh because I am blind. I cannot and I won't. 彼女はですね、目が見えないからといって苦しい人生だからといって苦しいとは思わず、逆に神様に感謝していきました。 So, ang nangyari sa kanya is, kahit siya ay bulag, kahit nasabihin na niya sa kanyang paligid ay mahirap na pamumuhay, hindi niya nakikita yon. So, ang nakikita niya ay puro kabutihan. So, in effect, siya lagi pumupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos. 彼女はものすごい、ね、いつも笑顔にあふれている人で、彼女のところに行くだけで笑顔が伝染すると言われたような人です。 So, sinasabi nila na since ang batang ito hanggang sa kanyang paglaki, ang makikita mo lang sa mukha niya ay laging kasayahan. Ano pat yung mga tao daw na pupunta o dadalaw sa kanya, makita pa lang kanyang mukha, nasisiyahan, yung mga tao na nalulungkot ay nagkakaroon din po ng kasayahan. 44歳になった時にですね、ある人が、ね、彼女にピアノを弾いて聴かせました。 Then when he was 44 years old na, merong isang tao na nagpa-piano. Pinarinig sa kanya yung melody ng piano na yon. そしてこの曲が何と聞こえ、なんて言ってると聞こえるって聞いたんですね。 So, tinanong ng pianist sa kanya, anong kanta itong tinutugtog ko ngayon? そしたら彼女は、ね、これはイエス様を称えよと言ってるわ。そのようにパーッとね、30分で詩を書いて、それが全アメリカ中で歌われるようになりました。 So, habang pinapakinggan niya, bigla ngayong sumagot siya, oh, ang awitin na ito yung papuri sa ating Panginoong Diyos. In 30 minutes, gumawa siya ng lyrics. Then, nung magawa niya yung lyrics, kinanta niya, at ito'y naging famous na song sa buong Amerika. その日からですね、95歳で彼女が天に召されるまで、たくさんの人たちが彼女のところに来てピアノを弾いて、彼女がこの曲は、ね、イエス様の御顔を見なさいと言ってる、この曲は天に行った時に私たちは神を称えると言ってる、そのように言って曲を8000曲以上書いてください。 Then, before he was died, sa 90 years old,
yung throughout ng kanyang pamuhay, lahat ng mga tao laging sumusulat sa kanya. Dahil yung kanyang kanta na kanyang ginagawa, ay yun po yung kanta na kung saan siya ay haharap na at nakaharap na sa harapan ng ating Panginoon. Yun ang lyrics lagi ng kanyang mga ginagawang kanta. ある時ですね、彼女の目の手術を失敗したお医者さんがとてもその後苦しんだ人生を送ったということを聞いて、彼女は一つの自伝ですね、本にそのお医者さんに宛てて手紙を書きました。 Then, one day, narinig ngayon nung doktor na nag-opera sa kanya na kung gaano ang batang yun ay naging mahirap sa kanyang pamuhay dahil hindi nga siya makita ang kanyang mata. Then, gumawa siya ng isang libro na para doon mismo sa bata. それを読みたいと思いますけど、ね、私の目を見えなくしたことで自分を責めないでください。 So, nilagay niya doon sa libro na kahit na ako ay hindi nakakita dahil sa iyong kagagawan, huwag mong sisihin ang iyong sarili. あなたにとって失敗だったかもしれない。けれども、神様に失敗はありません。 For you, maybe it's a failure, sabi ni Fanny Crosby dun sa doktor. But, in the eyes of God, ito ay isang napakagandang bagay na kanyang ginawa para sa akin. 私は目が見えなくなったことを通して多くのものを見ることができるようになりました。 Because through this, na ako'y isang bulag, although hindi ko nakikita, marami akong mga bagay na nakikita na hindi ninyo nakikita. 神様への賛美をたくさん作り、多くの人を励ますものになりました。 So for me, I was able to make yung awit na nakapagbibigay ng encouragement doon sa mga tao na hinangailangan ng aking tulong. 私は世界中で一番幸せなものだと思っています。 So for me, I am the happiest person in this world. 今、この体の目で見ることはできないけれども、天国に行った時、私はこの目で最初にイエス、救い主イエスを見ることができます。 Now, hindi ko makikita ang mga bagay sa libutan sa pamamagitan ng aking physical na mata. But in the spiritual world, pagdating ko sa langit, makikita ko ang ating Panginoong Diyos ng harap-harapan. 彼女はある牧師に会った時にですね、もし願いが一つだけ叶えられるとしたら、私はもう一度、ね、目が見えない人で生まれていきたいと言ったそうです。 So one day, tinanong siya ng isang pastor, tinanong si Fanny Crosby, so kung ikaw hihinga ng isang kahilingan, ano ba ang gusto mo? Ano sinagot niya? Kung ako'y ipapanganak na muli, gusto ko, hindi rin ako makakakita. 牧師はびっくりしてですね、なんでですか? So nagulat ngayon yung pastor, bakit ganyan ang iyong hangarin sa buhay? 牧師はもちろんですね、一つだけ願いが叶うとしたら目が見えるように、そのように願うだろうと思ってた。 So iniisip siguro ng pastor na syempre, pag sa binigyan ng isang kahilingan, ang sasagot niya is yung makakita siya, di ba? しかしファニー・クロスビーが言ったのはこうです。 But for Fanny Crosby, ito po yung kanyang sinabi. なぜなら、私が一番最初に、ね、この目で見るものは天国に行った時にイエス様なのだから。だから私はもう一度盲人で生まれて、そして天国で初めて見るものをイエス様でありたい。そのように答えます。 So ang sinagot niya doon sa pastor, bakit gusto ko na ako'y panganak muli na bulag? Kasi gusto ko na pag ako ay nakadilat ng aking mata o nakakita, ang una kong mamasdan ay ang ating Panginoong Jesus. 彼女の目は見えませんでしたけれども、彼女はいつもイエス・キリストを見ていきました。 So for her, yung kanyang physical na mata hindi nakakikita. But in a spiritual realm, ang kanyang tinitignan lagi ay ang mukha ng ating Panginoon. 彼女が書いた8000曲のうちの多くはですね、天国に行ってやがて私はイエス・キリストを見て賛美して生きるだろう、そのような、ね、曲がほとんどでした。 So out of 8,000 to 9,000 na mga awit na ginawa niya, lagi pong napapasama dun sa lyrics ng kanyang kanta na ako'y haharap at makikita ko ang mukha, ang kagandahan ng mukha ng ating Panginoon. 彼女はいつも、ね、命の日の限りイエス・キリストの麗しさを見て生きたんです。 So for her, throughout her lifetime, yung kagandahan ng ating Panginoon, ang kanyang hinahangad lagi na mamasdan. 私たちもファニー・クロスビーと同じです。 So, tayo rin po, kagaya rin po ni Fanny Crosby. 私たちはこの目で生きている神様を見ることはできません。 So we cannot see or we cannot gaze ang ating Panginoon using yung ating physical na mata.
しかし私たちが神の御顔を主体求めて生きるならば、 But if we will desire to live para po ating masdan ang mukha ng Panginoon, 私たちは命の日の限り心の目でイエス・キリストを見て生きることができる。 throughout our lifetime, using the eyes of our heart, makikita po natin ang mukha ng ating Panginoon. じゃあ最後にもう一度詩編の27編の4節、これは何回も今月読んでますけども、 Finally, basahin po 一緒 natin にこれを読んで終わりたいと思い yung ます。 awit o yung Psalm chapter 27, はい、詩編の27編の4節、聖書の真ん中ぐらいです verse ね。 4. じゃあこれを一緒に読みましょ Sabay-sabay po natin babasahin. う。ね、Psalm 27 verse 4ね。よろしいですか？じゃあ英語と日本語一緒に読みましょう。 Sabay natin basahin yung English at Japanese. 3、はい。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むこと。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのため。もう一度読みたいと思い One ま more す。 time, basahin po natin. 3、はい。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。 That I may 私の命の日の限り、主の家に住むこと。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのため。じゃあどうぞお立ちください。一緒に Okay, 歌い tayo まし po'y ょう。 tumayo. Hallelujah, 愛する天のお父様。 Hallelujah, minamahal namin ng Diyos sa langit. 私たちはあなたを信じて生きています。 So, naniniwala kami o Diyos sa inyo. 私たちもダビデと同じようにこの命の日の限りあなたを見て生きたいです。 So, gusto rin po namin kagaya ni David na ang aming buhay magamit namin habang hinahangad namin o Diyos na matignan ang inyong mukha, makita ang inyong mukha. あなたの美しさ、あなたの善意を見て生きたいです。 So, we want to live, Lord, to gauge your beauty. 同じものを見たとしてもそこの中に本当に神様の麗しさ、神様の親切、神様の善意、神様の愛を見て生きることができます。 So, tulungan niyo rin po kami o Diyos na habang hinahangad namin ito, tunay nga po makita namin your goodness, your beauty, Lord God, your grace as well as your mercy. そして私たちこの肉体の目ではあなたを見ることができませんけれども、心の目であなたの御顔を見ていつも一生涯生きていくことができますよ。 And Lord, help us, although we're not able, Lord God, to see your beauty using our physical eyes, but Lord, using the eyes of our heart, tulungan niyo kami na makita namin o Diyos ang inyong kagandahan. あなたの御顔を主体求めて生きていきます。 Lord, we want to live, Lord God, para makita ang inyong mukha. どうか私たちの祈りに応えて私たちに出会い、あなたご自身を私たちに表してください。 Lord, help us that we were able to meet you, Lord, or to have an encounter with you, and we will see your beauty. イエス・キリストの皆によってお願いします。 So this is our prayer to you, Lord, in Jesus' name. アーメン。 Amen. じゃあ一緒に10,000 reasons、まだ紙がありますか？ So, kantayin natin ulit yung 10,000 reasons. 一緒に歌いましょう。